Yeah. Ang baybayin bilang pamanang wika. Okay. So tulad ng binanggit ni Briggs, ako ay isang profesor sa Departamento ng Antropolohiya ng UP Diliman. Ang aking tinuturo ay Cultural Anthropology at isa sa mga kurso na aking hinahawakan ay tungkol sa wika at kultura o kaya linguistikong antropolohiya. Bukod dito, dahil ako ay kasalukuyang Pangulo ng International Council of Museums Philippines, napaka-interesante sa akin ang paksa tungkol sa cultural heritage o pamanang pangkultura. So, una muna, gusto kong i-define kung ano yung pamanang pangkultura o sa Ingles ay cultural heritage. Ang definisyong ito ay mula sa UNESCO Culture for Development Indicators Methodology Manual na inilathala noong 2014. Isinalin ko sa Filipino kaya pasensya na kung hindi eksakto. Sabi ng UNESCO, sa masaklaw na pakahulugan, tumutukoy ang pamanang pangkultura sa isang produkto pati na rin isang proseso na nagbibigay sa mga lipunan na mga pag-aaring yaman na minana mula sa nakaraan, likha sa kasalukuyan, at para sa kapakinabangan ng hinaharap ng mga henerasyon. So, importante yung tatlong yun. Dahil tinatawag natin itong pamana nang galing siya sa nakaraan. So, sa kasong ito, titignan natin ang baybayin sa nakaraan. Pero importante rin ang paggamit sa kasalukuyan. Kasi kung hindi na ito ginagamit sa kasalukuyan, ito ay patay na, hindi na ito kinikilala bilang minana. Kasi wala nang nagmamana kung gano'n, kung ito'y patay na. So titignan natin, ano bang sitwasyon ng baybayin sa kasalukuyan. Ang pangatlo, importante rin na merong pagpapatuloy ang pamanang ito sa hinaharap. Kaya isa rin to sa titignan natin. Ano bang hinaharap ng baybayin? Ito ang isang pagsasalarawan ng saklaw na tinatawag nating cultural heritage o pamanang pangkultura. So yung mga nakasulat nasa Ingles, pinapalagay ko naman nagkakaintindihan tayong lahat. Ang pinakasentro nito ay ang tao mismo. Dahil tao ang lumikha ng pamanang pangkultura. Kapag sinasabi nating kultura, tanging tao lamang ang merong kultura. Iba ito sa tinatawag nating likas na pamana or natural heritage tulad ng mga kabundukan, kagubatan, minana rin natin yan. Pero kapag naandyan ang tao, likhang tao ito, ay parte na to ng pamanang pangkultura. So saklaw nito ang tinatawag ng mga tangible cultural heritage at saka intangible cultural heritage. Pag tangible, ito yung mga nakikita, nahahawakan tulad ng mga kagamitan, mga likhang sining, mga dokumento. Kapag intangible naman, hindi ito nahahawakan, hindi nakikita, tulad ng mga kasaysayang verbal o pasalita, pamumuhay ng mga tao, pagiging makasining nila, pag-angkop nila sa kanilang kalagayan, yung kakanyahan nila ay parte ng intangible. Ang cultural heritage din pwedeng immovable or outdoor o kaya movable or indoor. Merong mga cultural heritage items na hindi natin kayang ilipat-lipat tulad ng ito mga sites, places, landscapes, waterscapes, structures, sculptures, malalaking sculptures ang tinutukoy dito. So halimbawa, alam natin ang Banawe Rice Terraces ay isang tangible cultural heritage ng mga Pilipino. Pero hindi natin pwedeng ilipat ang Banawe Rice Terraces sa
sa Davao, dahil may kakanyahan siya. Una, imposible yon. Ikalawa, importante siya sa konteksto ng kulturang Ifugao at hindi na pag nilipat natin ng artificial, nawawala na ang pakahulugan niya bilang isang pamanang pangkultura. Meron namang mga nagagalaw tulad ng mga paintings, mga art collection, audiovisual presentations, etc. So halimbawa yung mga museum pieces, pwedeng halimbawa painting ni Amor Solo, maari itong nasa National Museum ngayon pero pwedeng ilipat sa iba pang museum tulad ng Ayala Museum, pinapahiram, iniikot bilang exhibit sa iba't ibang paaralan at komunidad. So ito ay mga movable, tangible heritage. Ngayon, sa pagitan yung tulad ng wika, pagpapahalaga, tradisyon, tinig, sining, at yung buhay na pamanang pangkultura, nasa gitna ng lahat ng yan. Kasi meron siyang ekspresyong tangible, meron siyang ekspresyong intangible. Dahil ang pag-uusapan natin ay baybayin, so alam natin ito'y wika, alam natin ang wikang sinasalita, hindi naman tangible. Pero kapag ito'y nakasulat na sa isang dokumento, nagiging tangible siya. So sa baybayin, titignan natin ang pareho, yung pagiging intangible niya at saka tangible niya. Okay, bakit dito sa bandang baba ng pagsasalarawan na ito, binabanggit pati yung natural environment? Bakit hindi lang yung cultural environment? Di ba sinabi ko kung bundok, tulad ng bundok Makiling, ito ay parte ng natural environment. Pero ang mga kwento na inilalakip ng tao tungkol sa bundok na ito ay intangible heritage. So halimbawa, bundok Makiling, pero may kwento tayo ng alamat ni Mariang Makiling, so ito ay parte ng intangible heritage. Kung gayon, kapag ang kalikasan binibigyan ng pagpapakahulugan ng taong bayan, nagkakaroon ng mga istorya, ito ay nagiging bahagi na ng pamanang pangkultura. Kung walang partikular na istorya dito, pag tinanong mo, ano bang silbi ng bundok na yan? Wala namang kwenta yan Hindi siya parte ng pamanang pangkultura. So, una muna, dapat importante sa atin, so, sabi ng UNESCO, ito ang intangible cultural heritage. Walang eksaktong translation sa Filipino, ang ginamit ko na lang ay hindi nahahawakang pamanang pangkultura. Nag-focus ako dito kaysa sa tangible kasi ang wika ay parte ng hindi nahahawakan. At least yung wikang sinasalita. Ayon sa UNESCO, ang kahulugan ng hindi nahahawakang pamanang pangkultura, ito ay tumutukoy sa mga practice, representasyon, pagpapahayag, kaalaman, kasanayan, pati na ang mga kasangkapan gamit artifact at espasyong pangkultura na kaugnay nito, na kinikilala ng mga komunidad, grupo at sa ilang kaso pati na rin ng ilang individual na bahagi ng kanilang pamanang pangkultura. So, makikita natin dito na yung hindi nakikita tulad ng mga pagpapahayag, kaalaman, kasanayan, hindi natin nakikita yan, ay parte ng hindi nahawakang pamanang pangkultura. Pero pati na rin yung kaugnay ng mga kagamitan. So, ang wika ay hindi nahawakan, pero kapag ito ay isinulat na sa isang kawayan, nagiging parte na rin ito ng pamanang pangkultura. Technically, tangible yon, pero dahil
nasa konteksto siya ng wika, parte na rin siya ng intangible cultural heritage. So, sana, klaro yun. Ngayon, anong sinasabi rin ng UNESCO tungkol sa ano ang 5 na mga domain ng hindi nahahawakang pamanang pangkultura? Saklaw nito ang mga tradisyon at pagpapahayag na pasalita, kabilang na ang wika bilang behikulo ng pamanang pangkultura. Mamaya babalikan ko yan. Pangalawang domain, mga sining ng pagtatanghal tulad ng mga sayaw, teatro, moro-moro, etc. Pangatlo, mga panlipunang practice, ritual, okasyon ng pagdiriwang, halimbawa, pagmamahal na araw na, penitensya, pabasa, pasyon. Pang-apat, mga kaalaman at practice kaugnay ng kalikasan at sanlibutan. Ito yung mga paniniwala natin tungkol sa ating kalikasan. Halimbawa, ay kapag nahamugan niyang sanggol, magkakasakit siya. So siya ay sabi-sabi, siya ay paniniwala, may kinalaman sa lamig at init. So ito ay parte ng paniniwala sa kalikasan. O kaya sa sanlibutan, tulad ng pagkabilugan ng buwan, naglalabasan ang mga maligno. So ito rin ay parte ng hindi nahahawakang pamanang pangkultura. At panghuli, tradisyonal na paggawa sa mga produkto tulad ng paglilila ng mga basket, paghahabi ng mga kumot at tela, paggawa ng mga eskultura, brassware, kwintas, etc. Ngayon balikan ko yung wika. Wika bilang behikulo ng pamanang pangkultura. Kasi sabi natin, ang pamanang pangkultura galing sa nakaraan pero ipinapasa sa kasalukuyan. Paano yun ipinapasa? Wika ang ginagamit ng tao sa pagpapasa. Kasi ikinukwento ng mga matatanda sa mga nakababatang henerasyon. Halimbawa, pamilya ninyo, merong mga pamana. Halimbawa, merong kayong heirloom item mula sa inyong lola, isang kwintas. Siyempre, minana sa nanay ninyo, minana ng nanay ninyo sa inyong kapatid na babae, pero hindi lang simple yung bagay na yon, kundi merong kalakip na kwento. So sasabihin ni nanay, anak, alagaan mo yan kasi galing yan kay lola at ibinigay niya sa akin noong ako'y ikakasal na. Ngayon, kapag nakahanap ka na ng iyong mapapangasawa, pangalagaan nyo rin itong kwintas na ito. So, dito, ginagamit natin ang wika. Kasi kung ipinasa lang yung simpleng bagay at walang kalakip na istorya, pwedeng maitabi lamang yan sa storage room at walang kahalagahan sa pamilya, sa komunidad o sa lipunan. Okay. Tignan naman natin ang wika. Ano bang kahulugan ng wika? Para doon sa mga dati nang naka-attend ng lecture ko sa Baybaying Buhayin, medyo inulit ko to pero baka meron tayong mga ilang nanonood o nakikinig ngayon na hindi nakadalo noon. So ito yung technical na definition sa wika, ayon sa linguistics at ayon sa anthropolohiya. So kapag sinasabi nating wika, ito ay binubuo ng arbitraryong mga senyas at simbolo para sa komunikasyon. Pag sinasabi naman natin, ano yung senyas? Ano yung simbolo? Ang senyas ay may kinalaman sa relasyon sa pagitan ng isang tunog at saka ang kinakatawan nito, na aktwal na imahen. So kapag sinabi ko yung salitang aso, spelled A-S-O, hindi siya tunay na aso. Siya ay sumisimbolo lamang sa isang realidad na matatagpuan natin sa kalikasan na tumatahol, nangangagat, etc. So siya ay simbolo lamang, yung aking binigkas. O kapag sinulat ko yon, kasi wikang panulat, so kung sa sa panulat Latin,
tatlong letra, A, S, O. Pero siya ay mga simbolo lamang, mga tunog na nagsumisimbolo sa isang bagay. Kung ginagamit natin ang panulat na baybayin, dalawang senyas, ano? A at saka so, na kumakatawan doon sa realidad. Ano naman ang simbolo? Pag simbolo naman, senyas din siya, pero merong espesyal na kahulugan para sa mga miyembro ng isang espesipikong kultura. Hindi otomatikong naiintindihan ng lahat kahit pa man pinag-aralan mo yung wika na yon. Pag sinabi halimbawa, sige, naintindihan natin ang aso bilang senyas. Pero kapag sinabi ko, ang taong yan ay aso ng China, so ibig sabihin, sunod-sunuran sa China. Ano? So, hindi siya talaga aso na tumatahol, pero sumisimbolo sa isang metaphor. Metaphor. So, bakit naman sinasabi na arbitraryo ang mga senyas at simbolo? Kasi sa iba't ibang wika, iba ang napipili nilang senyas, iba ang napipili nilang simbolo. Dahil pag-uusapan natin baybayin, meron tayong mga ninuno na pumili ng partikular na mga simbolo para sa titik A, titik B, titik K, na dinesisyonan nila na ito ang gamitin natin. At nagpatuloy yon. Maaring ang iba, medyo binago yon dahil ang lahat ng wika ay nagbabago. Nagkaroon ng mga pag-angkop, nagkaroon ng pagkiling sa ibang oryentasyon ng panulat. Dati daw, ang baybayin isinusulat mula sa baba, paitaas, mula kaliwa, pakanan. Pero nung panahon ng Kastila, ginawang mula taas, kaliwa, pakanan, tapos pababa. So nagkaroon ng pagbabago at ginamit na rin ng ating mga ninuno. Okay. May tatlong klase ng wika ayon sa paano ito na ipapahayag. So maaring ito ay wikang sinasalita, wikang nakasulat, o kaya wikang visual na tinatawag ding wikang senyas o sign language. So, ayan yung mga paglalarawan. So, doon sa taas kanan, nag-uusap sila, naririnig natin, ito ay wikang sinasalita. Sa mundo ngayon, mayroong ilang daan-daang libong mga wikang sinasalita. At ang bawat wika pa, mayroong iba't ibang variation na tinatawag naman nating mga dialekto. Hindi lahat ng wikang sinasalita ay merong panulat. Yung iba, hindi pa na isusulat o kaya walang standard para ito ay isulat. Yung sa baba muna ako magsimula, yung wikang visual o sign language, makikita natin dito yung International Sign Language na katumbas ng ABC. Ito ay ginagamit ng mga kapatid nating hindi nakakarinig sa buong mundo at sa lahat ng bansa meron yan. So, isa rin siyang klase ng wika. At hindi rin lahat ay naisusulat dahil mahirap eksaktong isulat ang mga ito. Yung pangatlo, yung nasa taas bandang kaliwa, ito ay cuneiform. Ito ang panulat ng mga Sumerian. Ito ang unang-unang alam nating panulat sa buong mundo na ginawa sa Sumer, kasalukuyang Iraq at Syria. Na isinusulat nila sa mga tabletang yari sa luwad o clay. Ito ay inuukit at iniluluto yung luwad na yon. Alam natin na ang baybayin ay isang wikang nakasulat at ina-attempt niya na isulat yung wikang sinasalita. So sa ganun siya nagsimula. Kung kaya't
Alam natin, napakatanda na ng mga wika sa Pilipinas, pero yung nakasulat na wika sa Pilipinas, hindi ganong katanda. Ang pinakamatandang panulat sa Pilipinas ay yung tinatawag nating Laguna Copper Inscription. Nakasulat siya sa Tanso, natagpuan sa Laguna. At ito ay merong petsa na 900 AD lamang, ano? Kumpara sa Sumerian cuneiform na mga 3000 BC na andyan na. So hindi ganun katanda. Ibig sabihin, ang mga ninuno natin sa mahabang panahon, nagsasalita ng kanilang wika pero hindi ito naisusulat. Ngayon, hindi ko, bagamat binanggit ko yung Laguna Copper Inscription, technically hindi ko muna siya kinategorya bilang baybayin, bilang Tagalog baybayin. Ano? Kasi merong pagkakaiba na yung baybayin na alam natin na nagsimula sa 1593 Doktrina Kristiyana. Pero hindi naman ko sinasabi na wala pang baybayin bago 1593. Kinakailangan lang palalimin pa natin ang pag-aaral. Anong kaugnayan ng Laguna Copper Inscription sa baybayin ng 1593 kasi malaki na ang pagkakaiba. Kung palalawakin naman natin ang definition ng baybayin na nagpapakahulugan sa anumang panulat sa Pilipinas na silabiko ayon sa pantig, ayon sa baybay, pwedeng isama ang Laguna Copper Inscription. Okay. So, alam natin na merong likas na kaugnayan ang wika at identidad. Ayon kay Claire Cranch, na isa ring linguistic anthropologist, sabi niya, laganap ang paniniwala na may likas na kaugnayan sa identidad ng isang grupo ang wikang sinasalita ng mga miyembro ng nasabing grupong panlipunan. Nakakakuha sila ng personal na lakas at pagmamalaki mula sa pagiging kasapi ng grupong ito. Pati na rin ang pagkakaroon ng pagpapahalagang panlipunan at pagkasaysayang pagpapatuloy dahil sa paggamit ng wikang katulad ng ginagamit ng grupong kanilang kinabibilangan. So, meron tayong attachment sa mga partikular na wika kasi wika yon ng ating grupo. Wika ng inyong komunidad, wika ng inyong grupong etniko, o wika ng inyong bansa. Kapag narinig mo ang isang tao na nagsalita ng ganun din, sabihin mo, uy, kabayan, pareho pala tayo ng wika. Ano? So meron ng pagkokonekta sa mga grupo ng tao. Sa definition ng Cranch, ang binanggit niya yung sinasalita. Ano? Pero ganun din ang panulat. Dahil ang panulat ay ekspresyon ng mga salita, simbolikong ekspresyon, so kapag may nakita tayong nakasulat sa baybayin, halimbawa pumunta tayo sa Amerika, meron tayong nakasabay nang sumakay tayo sa tren na isang individual, merong tato ng mukhang baybayin, sabihin na siguro PhilAm ito, ano? Dahil parang nare-recognize ko yung tattoo niya sa kanyang braso. So nagkakaroon ng connection. Ito ang kahalagahan ng wika. At ganun, masasabi natin siya na isa siyang minanang pangkultura. Merong koneksyon ang mga individual sa kasalukuyan, pero nanggagaling ang koneksyong yun mula sa nilikha ng kanilang mga ninuno. Okay. Bagamat sinabi ko na 1593 ang pinaka-alam nating sistematikong dokumentasyon ng baybayin mula sa Doktrina Kristiyana, nasa susunod ko yung slide, pero mayroong mga nauna na tayong artifacts na alam nating nakasulat sa baybayin. Una na yung
mga perang ginto. Maliliit na butil ng ginto ito na ginagamit bilang pananalapi sa Pilipinas noong ika-9 hanggang ika-12 siglo, na tinatawag ng mga Pilipino na bulawan, ibig sabihin ginto, tinatawag naman ng mga Espanyol na piloncitos, na tumutukoy sa mga timbang ng ginto. So makikita dito sa biro mo, ang yaman ng ating mga ninuno, ang pera nila yari sa ginto. Makikita na merong nakatatak na ayon sa mga eksperto, ito ay baybayin ng na nagpapakahulugan sa lugar kung saan ito nanggaling. May nagsasabing Maynila, may nagsasabing May, pero matatagpuan ang mga pilonsitong ito sa Kamaynilaan, sa Mandaluyong, kumalat pa sa ibang lugar ng Pilipinas hanggang sa Agusan, kumalat din hanggang sa Indonesia pero nanggaling sa Pilipinas. So alam nating nakikipagkalakal ang mga sinaunang Pilipino sa mga kalapit na lipunan o pamayanan hanggang iba pang mga isla ng Timog Silangang Asya. Isa rin sa artifact na ating alam ay ang palayok ng Kalatagan na merong nakaukit sa kanyang palibot na baybayin, at ang petsa ng palayok na ito, ang tansya ay mga 1200 AD. Alam natin na baybayin ito kasi ayan yung makikita, yung dalawang titik ka, meron diyang titik ba pero nasa ibang bahagi ng palayok. Unfortunately, hindi pa natin alam ang eksaktong kahulugan kasi hindi natin alam anong wika. Porke ba nasa Batangas ito, therefore Tagalog, may nagsasabing iba na Bisaya siya. So merong mga hypothesis kung ano ang kahulugan nito, pero wala pang pagkakaisa ang mga paleographers at mga archaeologists kung ano nga ba ang nakasulat. Merong mga hypothesis, sabi ko, pero hindi ko tatalakayin yon dahil ayoko namang magpalaganap ng mga usapin na hindi pa naman natin napapatunayan. Pero alam natin, isang klase ito ng baybayin, merong konting pagkakaiba sa alam nating baybayin ng 1593, pero malaki rin ang pagkakahawig. Sa pagitan yan, marami pang iba. No? Ako, halimbawa, marami akong ininspeksyon na mga palayok sa National Museum. Yung iba, meron ding sulat na titik ka, siguro dahil nanggaling ito sa Kalatagan, kaya pinapalagay kong ka para sa Kalatagan. So maraming ganyan na specimen. Pero ito, yung nakalarawan, maraming nakasulat na mga baybayin na nakapalibot. So alam natin, matanda na ang baybayin. Pero, syempre, dahil ang dokumentasyon nakakatulong ang panulat, ang mga Kastila na talaga ang nagsulat nito sa ekspresyon ng mga libro na makikita natin sa Doktrina Kristiyana na inilimbag noong 1593. So yung nasa kaliwa, ito yung pabalat ng librong ito. So Doktrina Kristiyana en la lengua Española y Tagala. So ibig sabihin, nakasulat siya sa wikang Kastila, nakasulat din siya sa wikang Tagalog. Ano? At ito ay inilimbag sa Maynila. So makikita natin sa kanan, merong mga pahina na nakasulat sa baybayin, tapos yung translation niya sa Espanyol ay nakasulat din sa sumusunod na mga pahina. Ano? Mapapansin natin sa Doktrina Kristiyana baybayin, ito yung sinaunang klase ng baybayin kung saan ang bawat senyas, ang bawat character ay binubuo either ng isang vowel o patinig o kaya isang
consonant at vowel combined. So, merong merong ma, merong na, merong mi, para sa ama namin. Kung babasahin natin, ama nami, nawawala ang huling N kasi ang baybayin ng 1593, wala pa siyang simbolo kung saan pinapatay ang vowel sa isang character. Lahat ay nag-e-end sa mga vowel. So halimbawa kung nakasulat ay ba at saka ha, pwede siyang basahin na baha, pwede siyang basahin na bahay, pwede siyang basahin na bahag, pwede siyang basahin na bahaw. So yung mga Kastila, litong-lito, bakit hindi ko maintindihan? Pero yung mga Pilipino, hindi naman nalilito. Sa mga nakikinig, nanonood ngayon ng mga millennial o zillennials, alam naman ninyo na kapag nagte-text kayo, meron kayong mga letra na inilalaglag nyo, pero nagkakaintindihan pa rin sa nakatanggap ng text. Kasi alam ninyo ang konteksto. Ang problema sa mga Kastila, hindi nila alam yung konteksto, kaya sila yung nalilito. Kaya later, makikita natin sa mga susunod na slide, nagkaroon ng introduksyon ng mga Kastila na nagkaroon ng tinatawag na vowel killer. Okay. Ito ay isang pagsasalin mula sa Sucesos de las Islas Filipinas na isinulat ni Antonio de Morga noong 1609. Ang pagsasalin ay akin, so kung merong kamadian sa pagsasalin, pagpasensyahan na lang. Sabi ni Morga, sa buong kapuluan, ibig sabihin, Las Islas Filipinas, maunlad ang paggamit ng panulat ng ilang karakter o senyas na nahahawig sa Griego o Arabo, na bumibilang sa 15 senyas lahat. 3 rito ay mga patinig o vowels na katumbas ng ating 5 patinig. 12 ang mga katinig o consonants. Kapag nilalakipan ito, yung mga consonants, ng ilang tuldok o senyas at kudlit, lahat na naisabihin ay kayang ipahayag at mabigkas ng lubos at madali. So, sabi ni Morga, hindi lang sa Maynila, hindi lang sa Katagalugan ginagamit ang baybayin, kundi laganap sa buong kapuluan. Tapos, yung sinasabi rin niya may pagkakahawig sa Griego o Arabo, siguro sabihin ninyo ang layo naman. Pero dahil meron din namang common na pinanggalingan ang baybayin mula sa panulat sa Bugis sa Indonesia, mula sa Sanskrit ng India, at ganoon din ang wikang Griego nanggaling din naman sa wikang Sanskrit, nagbago ng nagbago, talagang merong pagkakahalintulad. Pansin nyo na lang, kung yung Latin na letter A, baliktarin natin, itaob natin, may pagkakahawig din sa baybayin na A. O kaya yung letter B, itagilid mo naman, may pagkakahawig sa baybayin na ba. Kasi merong common na pinanggalingan ang lahat na panulat na ito. Merong iba na pumupuna kay Morga. Sabi naman, exage naman yata si Morga. Hindi naman lahat natuto ng baybayin. At tama naman yun. Merong mga lugar na sa Pilipinas na hindi nagkaroon ng panulat. Halimbawa sa rehiyon ng Cordillera. At maaring iba pang mga lugar sa kabundukan. Pero karamihan sa mga pamayanan sa kapatagan, nasa mga baybay dagat, merong panulat. Okay, eto na. Sa UST, merong 2 dokumento. Ang tinatawag na isa ay dokumento A at yung pangalawa, dokumento B. Yung dokumento A ay may petsang 1613.
talakayin ko mamaya yung dokumento ba. Ano? So, ito ay nakasulat na sa papel, panahon na ng Kastila. Ito ay testamento ng pagbebenta sa lupain. Ano? So, yung dokumento ay nakasulat sa baybayin. Makikita natin yung nagkaroon ng discoloration, yung papel, dahil na sa tagal ng panahon, nagkaroon ng mga pagbaha at nabasa ito. Buti hindi tuluyang nasira. Pero ito ngayon ay nasa UST Archives. Ito ang pinaka alam natin na isinulat mismo ng mga Pilipino, hindi tulad ng doktrina Kristiyana na sinulat ng mga Espanyol. Ito sinulat ng mga Pilipino para idokumento ang kanilang pagkakasunduan. Ano? At maraming pahina yon. Makikita pa sa baba, merong lagda ng mga nagkasundo. Ano? Mamaya, pagkatapos ng isa pang dokumento, talakayin ko ng konti ano yung kahalagahan ng dokumentong ito. Okay. Sa lugar naman ng Ilocos, naisalin ang ilang dokumento sa panulat na baybayin din. Ano? Isa na rin ang Doctrina Cristiana en la Lengua Iloca. Ano? Ibig sabihin, parang Doctrina Cristiana ng 1593, kaya lang yun ay Tagalog, ito naman nakasulat sa Ilocano. So yung nasa taas, Amami. Ano? So ibig sabihin sa mga nakakaintindi ng Ilocano, ama namin. Ano? So mapapatunayan natin na yung baybayin ay lumaganap hindi lang sa lugar ng Katagalugan. Meron kasing mga pumupuna na ay baybayin kayo ng baybayin, Tagalog lang yan. Hindi po, kasi merong mga ilang pang lugar labas sa Katagalugan na gumamit din ng panulat na baybayin. Sa ikalawang dokumento sa kanan, ito ay Arte de la Lengua, mali yung sulat sa baba, Lengua Iloca, published naman in 1627. So nakasulat na to sa panulat na Latin, pero Kastila yung nasa itaas. Pero sa ibaba, pasensya na kung masyadong maliit, nakasulat doon ang mga titik sa baybayin. Ano? Merong A, E, I, O, U, Baka, Daga. Ayan. So, kinikilala ng mga praile na nakabase sa lugar ng mga Ilocano na merong panulat na tinatawag na baybayin. At ang dito na makikita natin sa Doctrina Cristiana 1620, meron ng isang klase ng kudlit na halimbawa tignan natin ang line 17, ano, yung titik na at titik la, sa ibaba merong krus. Ito ay imbensyon ng mga praile. Hiniram nila yung konsepto ng virama sa Sanskrit, kung saan ito ay pumapatay sa mga vowels. So halip na binabasa ito na nagiging sa halip na la, nagiging So ito ay isang inobasyon ng 1620 at ginawa na rin maging sa Katagalugan. Sinasabi na hindi masyadong na-appreciate ng mga Pilipino yung introduction na ito. Kasi parang binabastardo ang panulat ng mga Pilipino. Hindi naman pinoproblema ng mga Pilipino ang pagbasa sa kanilang wika. So hindi masyado yung tinanggap. Puwera na lang kapag ang nakasulat ay salitang Kastila. Tulad ng Jesus na na-introduce. Sa Doktrina Kristiyana ng 1593, ang nakasulat ay Sisu, para kay Jesus. Sa Doktrina Kristiyana 1620, Jesus na. So nagiging tatlong character na. So dahil
para ituwid ang bigkas ay tanggap sa mga wikang dayuhan. Tignan naman natin ang dokumento ba ng UST. Ito sa kaliwa, ito yung pabalat, sa loob, ito yung laman. No? So ang dokumento A at B ay patungkol sa deed of sale ng lupa na ngayon na ay pag-aari ng UST sa Espanya, Manila. Na dati ito ay pag-aari ng mga Indio, pero binenta nung una pa, noong 1613, muling ibinenta noong 1635 sa mga paring Agustino. Itinatago ng UST ito sa kanilang archives bilang patunay ng kanilang pagbili sa lupa. At bakit nila itinago? Kasi merong kumwestiyon sa korte kung totoo ba na pag-aari ni Don Kapalong yata yung lupa, pero pinroduce niya itong dokumentong ito at kinilala ng korte. Yun na yung maganda, na maging ang korte, kahit pa sa pamahalaang Espanya, kinilala ang baybayin. So kung ang mga batas natin sa nakaraan may pagkilala sa baybayin, sana ang mga batas din natin sa kasalukuyan kilalanin ang baybayin. Ngayon, ang dokumento A at dokumento B, kinilala ng ating National Archives bilang National Cultural Treasure. So ito ay pamana, kayamanan ng mga Pilipino na nakasulat sa baybayin at nakasulat sa papel. Kasi maaari nating kilalanin din bilang mga pamana yung nakasulat sa mga kawayan tulad ng ambahan ng mga mangyan, pero ito isang archival document. So napaka-importante ng dalawang dokumentong ito. Dito ba nagtatapos sa 1635? Hindi. Pero makikita natin nagkaroon na ng mga unti-unting pagbabago sa baybayin. 1681, 1687, makikita natin kadalasan na ang pagsulat sa mga wika sa Pilipinas, kaya Tagalog pa man ito o ibang wika, nakasulat na sa letrang Latin, pero yung mga lagda ng mga Pilipino nakasulat pa rin sa baybayin. So yung dokumento sa kaliwa, kinuha ko lang to sa internet kaya makikita yung watermark. So makikita natin nakasulat sa Tagalog, pero Espanyol pala, nakikita ko Espanyol, pero yung mga lagda sa baba nakasulat sa baybayin. Ito ay isang dokumento tungkol sa pagbibigay ng pagkain ng mga Pilipino sa kanilang praile. Yung dokumento naman sa kanan, ito ay mahalaga para sa akin kasi ako ay taga-Pasig. Nakita ito ng isang historian, banggitin ko, kanyang pangalan si Dr. Kirby Alvarez. Nung nagre-research siya sa archivo sa Madrid, nakita niya ang isang dokumento, testamento ni Martina de Solina. May kinalaman din ito sa lupa sa Bambang, Pasig, at ang lagda niya nakasulat din sa baybayin, 1687 na. So makikita natin mukhang tinanggap na ng mga Pilipino yung panulat sa Latin kasi inintroduce na yun ng mga Kastila, pero nanatili na ang kanilang mga lagda sa baybayin pa rin. Okay, 1699, merong published na Alfabeto Pampango. Makikita natin merong konting kaibahan sa baybayin ng Tagalog, pero halos nagkakahalintulad. Pansinin yung ba naging bilog, sa halip na yung parang baliktad na puso ng mga Tagalog. Yung ka, naputol yung connection sa pagitan ng dalawang palihis, pero kakayanin pa rin basahin gamit ang baybayin ng mga Tagalog. Meron kasing mga iba na nagsasabi na
Hindi, iba ang panulat ng mga Kapampangan, yung kulitan. Pero sa aking palagay, ayon sa ebidensya ng 1699, hindi pa masyadong naghihiwalay ang mga panulat na ito. So, meron akong pananaw na ang iba't ibang sinaunang panulat sa Pilipinas, maaring merong iisang pinanggalingan, pero unti-unting naghihiwa-hiwalay. Nagsimula sa pagkakaiba-iba lamang na individual na penmanship. Iba, ang bawat isa sa atin magkakaiba ng klase ng panulat, pero kaya pa rin nating basahin kahit ibang taong nagsulat. Pero kapag isinasali na sa mga anak, mga apo, na consistently ganoon ang estilo ng panulat, nagbabago na ng nagbabago ang panulat. Kaya ako nasa posisyon na tawagin ang iba't ibang mga panulat sa Pilipinas bilang baybayin, isang pangkalahatang termino. Bagamat alam ko na sa mga Espanyol, sa mga vokabularyo o mga Spanish dictionaries, pag sinasabing baybayin, ito ay panulat ng Tagalog daw. 1797, gipit na tayo sa oras kaya bibilisan ko. Ito ay Kalipino-Ilocano, 1797. Ang Kalipino ay tumutukoy sa koleksyon ng mga pananalita, hindi siya diksyonaryo. So makikita natin may mga katambas din yung titik sa Latin sa baybayin, nakakatumbas din ang baybayin ng Katagalugan. Okay, so ito ay dokumentasyon ni Alejandro Paterno noong 1890 kung saan ipinapakita niya ang pagkakahawig ng panulat ng mga sinaunang Pilipino, Tagalog man, Mangyan, Tagbanwa. Malaki ang pagkakalintulad. Ngayon, siyempre noong revolusyon na laban sa mga Espanyol, ginagamit ng ating mga katipunero ang simbolo ng baybayin bilang identidad ng paghihimagsik na makikita sa larawan ng watawat ng Magdalo, watawat ng Magdiwang, parehong merong araw pero merong titik ka na sumisimbolo sa katipunan, sa kalayaan. So, dito nga pumapasok na ang wika bilang simbolo ng identidad. Okay, pag-usapan naman natin ang kasalukuyan. Pagtitignan natin, i-research natin sa internet ang mga international sources tungkol sa baybayin. Sinasabi na ang baybayin ay isang extinct written language. Hindi na ginagamit. Pero sa aking palagay, meron pa rin gumagamit pero hindi nakatulad ng dating pagiging laganap ayon sa description ni Morga, kundi paunti-unti na lang grupo na naghihimagsik para ibalik o muling buhayin ang baybayin. So makikita ito lalong-lalo na sa mga PhilAm, napaka-popular sa kanila ang paggamit ng baybayin kasi kapag sila ay nasa Estados Unidos, hindi nila alam, ano ba kami, Inchik ba kami ba ay Thai, hindi naman kami Latino. So humahanap sila ng identidad at isa sa pinanghahawakan nila ay baybayin. Sa Pilipinas, sa kasalukuyan, ginagamit ang baybayin bilang likhang sining, logo, disenyo sa mga tattoo, mga karatula at iba pa. Ibig sabihin, ginagamit pa rin. Ito ang ilang mga halimbawa ng mga logo. So itong aking koleyo ng Agam Panlipunan at Pilosopiya ng UP, logo ng National Archives, logo ng Kabataang Makabayan, isang organisasyon ng mga aktivista, mga likhang sining tulad ng iskultura ni Guillermo Tolentino ni Jose Rizal, matatagpuan sa UP at nakasulat doon ang pangalan niya, Jose Rizal. Tattoo sa likod, mukhang bagong tattoo ito, namumula pa. Pananalapi ng Pilipinas, may mga panulat sa baybayin.
At recently, nabalitaan natin to sa inisyatibo rin ng Baybayin Buhayin, mga karatula ng mga direksyon tulad ng sa Lagos Nilad, so Intramuros, National Museum, Jeepney Terminal, sa Wikang Baybayin, at pati na rin mga street signs, hindi ko lang nailagay na larawan. Okay. Ano naman sa hinaharap? Ito ang malaking question mark. Hindi natin alam ano talaga mangyayari, pero depende sa atin kung ano ang gusto nating mangyari. Alam natin may panukalang batas 1022, batas sa pambansang sistema ng panulat na gustong gamitin ang baybayin bilang panulat sa maraming domain tulad ng mga tatak ng mga produkto, mga pangalan ng mga gusali, ng mga karsada, etc. Bagamat pumasa na ito sa level ng komite, hindi pa rin ito isang batas. So depende kung ito ay maging isang batas na, malaki ang hinaharap ng baybayin. Dapat din nating purihin ang mga inisyatibo ng Baybayin Buhayin sa pagpapalaganap ng baybayin sa hanay ng mga kabataan, mga kababaihan, mga naninirahan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kasi para masabi nating hindi extinct ang baybayin, kundi patuloy pang ginagamit, kinakailangan meron tayong core ng mga tao na patuloy na gumagamit nito. So naglilimbag o balak maglimbag ng Baybayin Buhayin ng ilang mga, halimbawa Biblia, iba pang dokumento, yung pambansang awit natin na nakasulat sa baybayin. Kapag ito'y patuloy na lumaganap, talagang magiging totoo ang pangarap ng Baybayin Buhayin. So bilang pagwawakas, itong aking mga pananaw. Una, dapat suportahan ang mga kilusan para sa muling pagpapasigla at paggamit ng baybayin tulad ng mga inisyatibong ginagawa ng Baybayin Buhayin at iba pang mga samahan. Ang muling pagsasabuhay sa baybayin ay isang simbolikong hakbang para palakasin at patibayin ang identidad natin bilang mga Pilipino. Balik ako sa UNESCO. Ang UNESCO kinikilala at nagbibigay ng award o pagkilala sa intangible cultural heritage ng iba't ibang bansa. Pupwede na ang baybayin ay ipasok natin sa UNESCO para kilalanin bilang isang intangible cultural heritage. Pero merong pasubali. Ayaw ng UNESCO na kilalanin ang mga pamanang pangkultura kung hindi ito ginagamit sa kasalukuyan. Sa kanila napaka-importante ng kasalukuyan. Kung nakaraan lang ang baybayin, di pang-archaeology lang yan, pang-history yan, hindi yan pang-UNESCO. So kinakailangan talagang ipalaganap ang baybayin. Wala naman tinatakda ang UNESCO sa ilan ang kinakailangang gumagamit ng baybayin. So maganda na meron tayong survey, ilan ba sa Pilipinas ang marunong gumamit ng baybayin at kayang magbasa at magsulat sa baybayin, at isama yun sa mga pruweba na maari nating isubmit sa UNESCO. So dito ko tatapusin at maraming salamat. Kung may mga punat katanungan, maari nating talakayin. Kung kulang tayo sa oras, maari kayong mag-email sa akin sa ntcastro1@up.edu.ph. Maari nyo ring subaybayan ang aking YouTube channel. Pakihanap na lang Nestor Castro. Please like and subscribe. Maraming salamat po. So, tapusin ko ang aking Ayan, so maraming salamat po sa pakibahagi, Professor Nestor Castro. Tunay nga pong isang makasaysayan at very enlightening po yung ating talk this morning. So, ngayon, tutungo na po tayo sa next part ng program natin, ang Q&A portion ng ating event ngayong umaga. So,
Ipa-flash ko lamang po mga katanungan. So sa mga may mga questions po, paki-comment na lang po sa ating YouTube live, sa YouTube link natin, sa YouTube StreamYard. So ito, magpa-flash na po ako ng mga question. Okay, sabi po ni Brix Francis Halili, as students, how can we help or what can we do to advocate baybayin as part of our heritage? Maraming magagawa ang mga estudyante kasi tulad ng binanggit ko kanina, importante itong pamanang pangkultura kung ito ay nagpapatuloy hanggang sa hinaharap. So ang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan tulad nga ng sabi ni Dr. Jose Rizal. Kung hindi ipagpapatuloy ng mga kabataan ang pag-aaral tungkol sa baybayin, matatapos. Baliwala na, parang thing of the past na lamang ang baybayin. Pero kapag merong interes ang mga kabataan, ginagamit nila sa kanilang iba't ibang aktibidad. Dito makakaambag ang mga kabataan. Pero siyempre, pwede tayong magsimula sa mga maliliit na inisyatiba, no? Tulad ng mga baybayin conferences sa hanay ng kabataan, baybayin publications, baybayin contests, baybayin festivals, baybayin exhibits. Ito ang pwedeng pasimulan hanggang lumaganap ang interes sa baybayin. So pwede kayong magsimula sa kani-kanyang eskwelahan at mag-ugnayan sa isa't isa ang bawat mga organisasyon. Very well said, Professor Nestor. So sabi ni Ms. Blanquita Dumagat, pangangailangan ng paggamit ng baybayin sa mga maliliit na sektor, paraan para sa tuluyang pagpapaunlad ng pambansang kultura. Maraming salamat. Salamat doon. Yan. Ayan. So, question din po kay Luis, when did you start advocating for Philippine culture and heritage? Masyadong kung ano lang, Philippine culture and heritage ang pag-uusapan, hindi yung baybayin. Sa baybayin, medyo baguhan lang din ako. Pero Philippine culture and heritage, napakatagal na. Siguro, ito ang kadahilanan bakit ako naging anthropologist. Nagkaroon ako ng interest sa anthropology nung ako pa lang ay nasa elementary. Dahil nire-renovate ang eskwelahan namin, yung building sa Pasig Catholic College. Merong nahukay doon ang mga construction workers, merong bilog na metal na nung nilinis ko, nakasulat Ciudad de Manila 1766. So mula doon, nagka-interest ako, paano kaya napupunta sa ilalim ng lupa ang mga gamit ng nakaraan? At doon ako nagkaroon ng interest na mag-aaral ako ng antropolohiya at arkeolohiya pagdating ko sa kolehiyo. Tapos nakita ko yung kaugnayan ng mga artifacts sa Pasig, sa mga natagpuan naman sa Santa Ana, Manila, meron palang mga koneksyon. Kanina kinakanta yung mga babaylan, mga sinaunang pinuno ng ating mga dato, ng ating mga ninuno. So, doon ako nagka-interest sa mga bagay na may kinalaman sa nakaraan ng ating bansa. Ngayon, bilang advocate, sa UP kasi meron kaming anthropology museum. Nagkaroon kami ng inisyatibo na yung ilang exhibit namin sa UP, dinala namin sa Pasig. In-exhibit siya sa Pasig City Museum. Kabilang na rito ang mga koleksyon ni H. Oatley Bayer. So, ganun, nagkaroon ng mga rotating exhibits, dinadala ko ang mga estudyante ko para mag-exhibit na rin sa Pasig. So, yun, naging mahabang karanasan. Hanggang, I think, dulo ng 2019, nahalala ko bilang Pangulo ng International Council of Museums dito sa Pilipinas. Ayan. So, next question po natin from Sir Joel Danoog. Do you have volunteer committees in the International Council of Museums? Would love to join. Mahilig po ako sa art.
Napakagandang Joel. Napakagandang tanong o suggestion. Sa katunayan meron. Pero kailangan naming ngayon kasi parang patapos na rin yung term namin ng first set of officers na na-elect noong 2019. Magmi-meeting kami ngayong next week ng executive board. Babanggitin ko na dapat ibukas kasi parang ang napagkasunduan lang namin kumuha ng volunteers sa hanay mismo ng mga miyembro. Pero napansin ko sa ibang mga bansa, meron tinatawag na Friends of Museums. Hindi naman sila kinakailangang paying members kasi lalo na pag estudyante, yan ang problema nila. Wala akong pambayad eh. So talagang voluntaryong aktibidad, imumungkahi ko sa aming executive board na magbukas ng volunteer work maging sa mga hindi miyembro pa. So, babalikan ko kayo. Alam nyo naman ang aking email address. Pwede kayo mag-follow up sa akin kung sakaling kung ano yung maging resulta ng aming pulong. Alright, so mayroon pa po tayong question kay Ma'am V. Hello po, Dr. Castro. Sir, as part of the International Council of Museums Philippines, what steps are you taking in promoting the intangible heritage? Okay. Kasi kami sa ICOM, kami ay samahan ng iba't ibang existing museums. Ang ilan sa mga miyembro namin, National Museum, Ayala Museum, Ateneo Art Gallery, at marami pang iba, no? Miyembro rin ang ilang museum professionals. So mga individual na hindi sila attached sa isang particular na museum, pero dahil nagtuturo sila ng tulad ko, nagtuturo ng museology, so meron ding mga individual na miyembro. So ang pamamaraan namin ng pag-advocate, pagpo-promote ay sa pamamagitan ng aming mga member museums. So halimbawa, recently, kinontak kami ng Provincial Museum ng Mindoro Oriental. Ang magiging tulong, nagkasundo kami na magtutulungan. So ang gagawin namin, tulungan sila na i-identify ang kanila ng mga koleksyon, i-identify anong gaps sa kanilang koleksyon, ano pang mga materyales ang pwedeng maiambag sa kanilang exhibit, ano ang mga mungkahi namin para paunlarin ang kanilang exhibit. So ganun ang mga klase ng suporta na ginagawa ng ICOM. Ang intangible kasi, dahil intangible, kinakailangan magkaroon ng tangible expression. So halimbawa kung siya ay alamat na kinikwento lang, kinakailangan masulat. Kung siya ay isang awit, kinakailangan ding ma-record. Kung siya ay isang ritual, kinakailangan ma-video. So ilan din ito sa mga hakbang na ginagawa namin. Sa ngayon, pakalat-kalat, halimbawa, lalo pa tinamaan tayo ng pandemya, sa ngayon, sarado ang mga museums. Pero halimbawa rin, banggitin ko ang isang karanasan ko, yung Cainta, kinontak ako, again, 2 years ago, meron silang Cenaculo Festival. So, naging judge ako ron at saka nagbigay din ng mga mungkahi, paano ito papaunlad. Ang San Mateo, Rizal, nagkaroon ng Kakanin Festival. So, naging judge din ako ron bilang Pangulo ng ICOM. So, nagbibigay din kami ng mga mungkahi. So, marami mga inisyatibo mula sa baba at kami lang sa ICOM, pinagtatahi-tahi namin ng mga inisyatibong ito. So, nanggagaling mula sa baba talaga ang mga inisyatibo. Alright, maraming salamat daw po Sir Joel. Another question po from Ma'am Elizabeth Atienza. What do you think is the relevance of baybayin in the future generations? Okay. Una muna, ito yung opinion lang dahil talagang ang makakasagot dyan kayong mga nakakabata. Pero isang opinion,
sa aking palagay ay parang napaka-hollow. Paano ba ita-translate yun? Parang walang saysay ang ating pagiging mga Pilipino kung hindi naman natin alam paano tayo naiiba or unique kumpara sa iba pang mga kultura. Pagbanggit lang ako ng halimbawa. Itong halimbawa ko muna, hindi baybayin. Naikwento to sa akin ng mga ilang Pilipino. Dati kasi, isa sa mga tinuturo kong kurso sa UP ay Philippine Culture and Society. Dati may mga estudyante akong Filipino-Americans. So from University of California, pupunta sila sa UP Diliman para mag-cross-enroll ng isang semestre. Isa yan sa kanilang ini-enroll na subject. At naikwento nila, nung nasa Amerika sila, doon na sila pinanganak, doon lumaki. Pag St. Patrick's Day, nagpaparada ang mga Irish. Sa Chinatown, merong Chinese cuisine, pagtitipon ng mga Chinese Americans. May mga tindahan ng mga Korean products or ngayon laganap ang K-pop, Korean novela, ganyan. Sila bilang mga Pilipino, hindi nila alam, kami, ano ba kami? Gusto nilang maging Amerikano, pero tingin ng Amerikano, hindi kayo Amerikano, Asyano kayo. Sa ngayon nga, problema na inaano sila, no? Na may mga racial abuses na nangyayari sa hanay ng mga Asian Americans. Sabihin nila, oo, pero Pilipino kami, kaya lang, paano ba magiging Pilipino? Kasi hindi katakataka dahil doon na sila pinanganak at lumaki. So doon nila lang na-realize na kinakailangan kong balikan ang aking koneksyon sa kultur at lipunang Pilipino. At isa na ang baybayin bilang instrumento. Siyempre, yung mga Pilipinong narito sa Pilipinas, hindi nila masyadong naiisip yan kasi tinitake nila for granted ang pagiging Pilipino. Pilipino ako, given na yon. Pero nare-realize natin habang kumukonekta tayo sa iba't ibang bansa, dito lalong tumatampok. Paano ba ako natatangi? Paano ba ako na hindi taga-kopya lamang ng iba? So dito, kinakailangan ang identidad at ang baybayin, isa sa mga identidad na yon. Ito ang koneksyon natin sa ating mga ninuno. Ito ang koneksyon natin sa ating nakaraan.